was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinaaresto na ng Department of Justice ang tinawag nilang fugitive from justice na si Senador Bato de la Rosa. Kasabay niyan ang babala laban sa mga magkakanlong at tutulong sa senador na takasan ng batas. Hindi na muling natunton si De La Rosa mula nang mawala sa Senado noong isang linggo, pero ayon sa DOJ, meron na silang lead kung nasaan ito. Nakatutok si Darlene Kai. Matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na pigilin ang pag-aresto sa kanya, ito ang direktiba ngayon sa mga alagad ng batas. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Wanted si de la Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Isang arrest warrant mula sa ICC ang hawak ng mga ahente ng National Bureau of Investigation nang tinangka nilang arestuhin si Senator de la Rosa sa Senado noong isang linggo. Naglaho siyang parang bula noong Huwebes matapos ang kaguluhan sa Senado. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. May hawak daw na impormasyon ng Department of Justice kung nasaan ngayon si De La Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Hinihinga namin ang pahayag ng mga abogado ni Senador De La Rosa pero nauna na nilang sinabing iaapilan nila ang desisyon ng Korte Suprema na tinanggihan ang hinihingi nilang TRO. Iginiit nilang dapat idaan muna sa isang local court ang arrest warrant mula sa banyagang korte na ICC. Tinanong ang DOJ kung ano ang proseso matapos maaresto si De La Rosa. Kung ikukulong ba muna siya sa Pilipinas o idediretso agad sa The Hague gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Ngayong itinuturing ng pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makatakas o makapagtago siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Nakaalerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Buong puwersa ng pulisya ang pakikilusin para ipatupad ang utos ng Department of Justice na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Hinihintay na lang ang go signal ng PNP Chief. Nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng utos ng DOJ na arestuhin si Senador Bato de la Rosa sa bisa ng ICC arrest warrant dahil sa kasong crimes against humanity, sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, handa silang sumunod para ipatupad ito. Pero sa text message sa GMA News, sabi ni Remulla, hindi lang daw 10,000 pulis ang pakikilusin para matupad yan, kundi lahat ng 225,000 na puwersa ng Philippine National Police. Kasunod din ang utos ng Justice Department, si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. inalerto na ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa.
Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ang tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Sabi naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province in coordination with other territorial police units po. Hindi rin daw sila magdadalawang isip kahit pa senador ang kailangan nilang arestuhin. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all costs. Just like any other warrant of arrest na inisyo ng mga court, we will implement it po. Nauna nang sinabi ng CIDG na may leads na sila sa kinaroroonan ng senador. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies gaya ng National Bureau of Investigation at Philippine Center on Transnational Crime para maisagawa ang mandato. We will expand the investigation now. Pero ibig sabihin, for you to actually say that you already have leads as to where he is, natatrack nyo pa rin kung asan siya ngayon? I cannot yung operational details ng ng operation kasi ma'am. Tiniyak ng PNP na lahat ng hakbang na isasagawa nila para ipatupad ang ICC warrant of arrest ay mananatiling impartial, professional at naaayon sa police operational procedures at international humanitarian law para masiguro rin ang kaligtasan ng lahat. Ayon naman sa common legal representatives of victims, nananawagan ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs kay Pangulong Bongbong Marcos na agad ipatupad ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senador De La Rosa. Ayon sa mga biktima, ang pagbasura raw ng Korte Suprema sa hiling ni De La Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order ay nangangahulugang wala ng legal na hadlang para ipatupad ng Pangulo ang ICC arrest warrant laban sa Senador. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Lubos ang pagdadalamhati ng mga magulang ng 2 batang nasawi sa Cebu matapos matrap umano sa loob ng isang abandonadong kotse. Ayon sa pulisya, wala silang nakitang foul play pero ang kanilang mga magulang duda rito matapos makitaan umano ng dugo at sugat sa kamay ang isang bata. Babala, sensitibo po ang inyong mapapanood. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ito ang huling video ng mag-best friends na sina Remart Cunag at Jeffsian Abiliar. Makikitang masayang naglalaro ang 2 7 taong gulang na bata. Nawala ang magkaibigan noong linggo ng hapon. Hindi sila nakauwi kaya hinanap agad sila. Kahapon, natagpuan silang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong kotse sa parking area sa Naga, Cebu. Nakunan sa CCTV ang mga bata na pumasok sa isang parking area alas 2 ng hapon noong linggo. Tinatayang 1 kilometro ang layo sa kanilang mga bahay. Ang paniwala ng pulisya, nilak ng mga bata ang sasakyan at hindi na sila nakalabas. Ang posible ato na sulod sila, dinalak nila nalak ang sakyanan. Ang sakit kay kamagwangan gusto na ako. Nakatupag kay tabuan ba niya sir bro? Last lang yun dito niya pag-ingon ako nga ma, I love you ma. Ma-kiss ko bim. Ito last lang din niya pagkuhan ako dahil lambing din. Dahil sa estado ng kanilang mga labi, agad na inilibing ang 2. Pero gusto ng kanilang mga magulang na ipa-exhume ang mga bangkay para makapagsagawa ng autopsy. Nagduda sila dahil may nakita daw na dugo at sugat sa kamay ni Remart. Kaya baka daw binugbog ito. Nga mo siya ipa-autopsy. Haro may balaan ba nga wa ba siya gikuan kanang wa ba siya gikulata. Magduda ko kay nano nagkadugo man niya ang iyang mga diri kamot nay samad. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may panibagong issue sa Senado. Bukod sa impeachment at sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, ito ang tila tampuhan dahil sa hindi umano pangamusta ng minority senators sa mayorya na naipit noon sa gulo sa Senado. Pero kinontra yan ng ilan sa minorya at may source po ang GMA News na naglabas pa ng resibo. Nakatutok si Ian Cruz. Takot na takot po ako. Tila may parehong hugot sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo at 13.
Wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. Pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Agad niyang iwinasto kahapon ni Senador Win Gatchalian nang makausap niya si Senadora Cayetano sa plenaryo. Sa screen grab na ibinigay sa amin ng isang taga-senado na hindi namin eksaktong ipapakita alinsunod sa data privacy law, kinumusta ang mga taga-mayorya ng mga senador mula sa minorya sa kanilang chat group. Ito rin ang ikinuwento ni Senador Erwin Tulfo. Nangyari ang barilan bandang alas 7:45 ng gabi. Naging aktibo ang chat group nang mag-message si Majority Senator Camille Villar. Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po 9:55 yata, 9:56 nag-text na po si I think si Senator Migs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po 9:57 po pumasok, praying for all of you kasi po papunta po ako ng Baclaran. 4 po kami ang nangumusta po sa kanila. Kasi nabalitaan na po na kumalat na po sa social media tapos mga nag-live po sila. Ani Tulfo, baka hindi lang napansin ni Senadora Cayetano ang mga mensahe nila. Dahil sa commotion or sa sobrang takot po, hindi. At wala rin po siguro nagsabi sa kanya. Si Senador Risa Ontiveros, naguluhan umano nung gabing iyon dahil wala siyang kaalam-alam habang biyaheng Bacolod para sa isang aktibidad. Kasi real time at halos sabay-sabay, pumasok yung mga information na we're okay, we're safe, merong ding the Senate is being attacked, pero meron ding galing din sa kanila na maagang pagsabi na fireworks lang ito. And then, yung iba sa mga kasama namin sa Senado ay nagla-livestream din naman. May mga photos na lumabas nung gabing ding iyon ng mukhang payapa namang pag-upo, pagkain, pag-uusap nila. Partikular niyang pinalagan ang malisyosong mga pahaging sa minorya. Lumabas nga yung napaka-unfair at saka unsubstantiated na malisyosong insinuation laban sa aming mga minority senators. Pumalag din si Minority Senator Ping Lacson sa mga alegasyon laban sa kanila. Paano anya nila kukumustahin ang mga masasaya nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live pa para pagbintangan lamang anya ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado. Wala pang bagong pahayag si Senadora Pia Cayetano ukol sa mga naging pahayag ngayong araw ng ilang minority senators. Mula rito sa Senado, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Matapos ang mahigit isang dekadang pagtatago, nadakip sa Batangas ang suspect sa pagpatay sa kapatid ng hepe ng Calabarzon Police na si Brigadier General Hansel Marantan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa drone surveillance video ng Calabarzon Police sa Lemery, Batangas, bukod sa entry point, tiningnan ng mga operatiba ang likod ng bahay ng kanilang target para hindi siya makatakas. Sa bahay ng target, sinalubong ng mga pulis ang kanyang asawa na nagsabing walang ibang tao sa bahay. Pero nang pumasok ang mga pulis, nabistong nagtatago ang target sa likod ng pinto. Inaresto ng Regional Intelligence Division 4A ang umano'y gun for hire na 13 taon nang nagtatago. Ayon sa Calabarzon Police, na-convict na ang suspect sa kasong pagpatay at frustrated murder pero nananatili itong malapalos at patuloy na nag-ooperate sa NCR at Calabarzon. Ang suspect ang sinasabing bumaril at pumatay sa sariling kapatid ni Calabarzon Police Regional Director Brigadier General Hansel Marantan sa Batangas. 13 taon na ang nakakaraan. I went to the tomb and apologize for a while kasi justice came a little late. If that happened to my brother, that can happen to anyone else. So we have to stop this killing.
they were able to be guided by the active community na ayaw na rin ng mga tao dyan sa lugar na yan ng karahasan. Nakatakdang ilipat sa Bureau of Correction ang inarestong convicted suspect na wala pang pahayag sa ngayon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng sa buwan ng Hulyo pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagsimula na ang trabaho ng impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pero ang mismong trial, posible raw na sa July na. June 1 kasi ang inaasahang pagtatapos ng 10 araw na ibinigay sa bise para sa kanyang tugon matapos siyang padalhan ng summons at kopya ng articles of impeachment. Pagkatapos ito ay may 5 araw naman para tumugon ang prosecution team. May pre-trial pang isasagawa kasunod nito. After 10 days, nung mag-comply si VP Sara, 10 calendar days, hindi 10 working days. Pagkatapos sasagot yung prosecution na 5 calendar days. After that, yun na yung mga pre-trial, yung mga marking of pieces of evidence. So, we're looking at around talaga ng mga July 6. Kaugnay naman sa panukalang amyendahan ang Senate rules para payagan ng mga senador na makadalo ng mga sesyon at makaboto sa pamamagitan ng video conference. Tutol dito ang ilang senador mula sa minorya. Kami po sa minorya ay hindi po sasang-ayon po dyan. Kailangan po physically present. Dati po pwede, anong pandemic. Kaya po na medyo yung rules po pinayagan dahil nga po bawal pumasok, may mga lockdown. Ngayon po, everything is okay naman po. Kailangan po siguro ng presence sa Senado. Malino yung rules sa Senado. Pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. May panukala ding mag-convene ang Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang shooting incident at kaguluhan sa Senado nung nakaraang Miyerkules. Inaasahan tatalakayin ito sa Lunes. Naipamahagi na ang ilan sa mga komite sa Senado matapos ang pagpapalit ng liderato. Ang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects, pamumunuan na ni Senadora Pia Cayetano mula sa dating chairman nito na si Senador Ping Lacson. Bilang abogado at dating miyembro ng Blue Ribbon, i-review daw niya ang mga usaping naka-refer sa komite. Sa dami raw ng issue na nakakaapekto sa bansa gaya ng energy crisis, tutukuyin daw niya kung ano ang prioridad ng komite. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Inireklamo ng Department of Agriculture sa Ombudsman ang 6 na tauhan ng DPWH sa Davao Occidental at 8 contractor. Dahil yan sa mga farm-to-market roads doon na bayad ng mahigit 70 milyong piso pero hindi matagpuan. Nakatutok si Joseph Morong. Mga baku-bakong daan o di kaya ay kalsadang imbes na sementado ay mga pinatag lamang na lupa. Ganito ang farm-to-market roads na dinatnan ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel sa inspeksyon sa Davao Occidental Oktubre noong isang taon. Ang halagang bayad na 94 milyon pesos pero nasaan? Wala talaga. Zero. Wala kang makita. 7 farm-to-market roads ang hinanap ng Agriculture Department sa inspeksyon pero hindi natagpuan. Kaya 6 na opisyal ng Davao Occidental District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sinampahan ng reklamong graft, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty sa Ombudsman. Inireklamo rin nila ang 8 mga construction companies na kinontrata ng DPWH para sa mga farm-to-market road. Malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa na nakita namin is fake because wala yung project eh, di ba? So in principle, in theory, mukhang pagkakasabot talaga. May kontrata, yung kontrata dapat ginawa, wala naman nagawa. Tapos tinanggap yung project through documentation, binayaran.
Iniimbestigahan din ng DA ang mismo mga empleyado nila sa Davao Occidental. We gave them a deadline to reply actually a few days ago. Yung aming mga tao at hindi sila nag-reply. Kung talagang hindi rin sila mag-cooperate, yayarihin din namin sila. Ayon kay Chu Laurel, may lampas 4,000 farm-to-market roads sa buong bansa at lampas 1,000 pa lamang ang naiimbestigahan ng DA. Ang mga anomalya sa mga farm-to-market roads na inirereklamo ngayon ng Department of Agriculture sa Ombudsman ay dagdag sa mga maanumalyang flood control projects na iniimbestigahan hanggang sa ngayon ng Ombudsman. Mga pera ng taong bayan pero nasaan? Sinagot din ni Chu Laurel kung tulad ba ito sa flood control scandal na may mga politikong nakialam sa budget ng mga farm-to-market roads. Kung wala naman paper trail kung nakikita na may involved na politiko so far, walang politikong responded. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga inireklamo. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Good evening mga kapuso! Magkahalong kilig at tuwa ang pakikifiesta ng mga bida ng Apoy sa Dugo sa Balbagan Festival 2026 sa Negros Occidental. Narito ang report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Muling ibinida ng mga Binalbagano ng kanilang mayamang tradisyon at kultura sa Balbagan Festival 2026. Sa ika-13 taon ng selebrasyon, nang ibabaw ang mensahe ng pagpapasalamat ng mga residente. Kita ang iba't ibang interpretasyon sa isinagawang street and arena dance competition. Hindi rin syempre nagpahuli ang Apoy sa Dugo cast sa pakikifiesta. Magkahalong kilig at tuwa ang feeling ng fans sa pagpapakilig ni Derek Monasterio, El Villanueva, Ashley Ortega at Larkin Castor. Kilala din kami by characters. So nagulat kami. Very warm ang pag-welcome. Nakakatuwa din na na-affect din sila sa mga eksenang ginagawa namin. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa amin. Siyempre, it's nice to see them face to face. Bumiyahe naman pa Bacolod ang mag-asawang E.A. Guzman at Shira Diaz para saksihan ang Puddle City sa Barangay Singkang Airport. Di nagpahuli ang Kapuso couple at nakipaglaro rin ng pickleball. Ang saya-saya. First time namin lumipad out of the city para maglaro ng pickleball. Yung pagiging competitive ng bawat isa. Lumalabas. Hindi lang kaming dalawa, kundi yung kalaban or yung friends namin or family, loved one namin nakalaro. Dito sa pickleball, nakakapaglaro kami ng magkasama. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Eileen Pedreso, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, arestado ang mga babaeng sangkot sa rentangay modu sa San Fernando, Pampanga. Sangkot sila sa pagbebenta ng mga sasakyang nirentahan para ipang out of town. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Isa-isang tumayo sa kapihan at nagmamadaling sumibat ang mga babaeng ito nang tila makatunog na sinusurveillance na sila ng mga pulis. Nahalata agad ito ng mga otoridad kaya binuntutan sila sa labasan. Miss! Psst! Wait lang. Nang makakuha na ng tiempo, nagpakilala na ang mga otoridad. Hoy, sama ka dito. Dito ka, sumama ka. Balik tayo dun sa kape. Magkape tayo na. Pwede? Sige, ganda muna tayo sa kape. May sasabihin na kami sa inyo. May tatanong lang kami. Meron kayo naabaan dun sa sakyan dun. Sa HPG kami. Balik tayo dun. Sige na. Hinuli ng PNP Highway Patrol Group sa gasolinahang ito sa San Fernando, Pampanga ang mga suspect. Makaraang maaktuhang ibinebenta ang utility vehicle na matagal na palang hinahanap ng may-ari. Makaraang irentangay umano ng mga suspect. Mula sa gasolinahan, may karapatan kang pumili ng sarili mong abogado. Inginuso ng mga nahuli ang isa pa nilang kasabwat. Ayon sa HPG, inupakan daw ng mga suspect ang sasakyan na sinabing gagamitin sa out of town. Nagtataka po yung ating pong kababayan na bakit namatay yung kanyang GPS tracking device na nakabit po sa kanyang sasakyan. Na napag-alaman din po ng ating pong opisina na ito pong mga suspect ay ibinebenta na dito po sa isa pong witness po natin. At nang ibenta na ang sasakyan online, ang daming tawag na natanggap ang mga pulis dahil ang dokumentong ipinapakita ng seller suspects. Na yung mga pinipresenta pong mga dokumento ay hindi parang tutugma sa mismong mga detalye nito pong mga ipinipresenta po nitong dalawang suspect.
Patuloy namin sinusubok na makuha ang panig ng mga suspect. Paalala ng mga pulis, bukod sa paglalagay ng mga GPS sa mga sasakyang pinapaupahan, kilatisin maigi ang mga umuupa ng sasakyan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Nagsasagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. We will be very much ready to appear before the impeachment court on the start of the trial, hopefully on July 6, no? Todo na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsasagawa na sila ng mock trial bilang pagsasanay para sa tunay na paglilitis. It is important that we are doing also the mock trial to give us a feel of how it is to do the direct examination and the cross-examination. Actually, kami-kami lang yan. The 11 prosecutors with some private lawyers. So it's just us asking each other about possible questions which can be raised. 4 ang articles of impeachment. Ang mali umanong paggamit ng confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, bribery at hindi maipaliwanag na yaman. Una raw ihaharap sa paglilitis ang akusasyong pinakamadaling patunayan. Basta ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. I think we will just do it on a per article basis, no? So we will start with threats and then unexplained wealth, confidential funds misuse, and then bribery. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga Senate judges to convict the Vice President. Meron namang ilang kongresistang bumoto ng no sa impeachment na natanggal sa pagiging chair o vice chair ng komite. Sinisika pa naming kunan sila ng pahayag pero pinabulaanan ng mayorya na konektado ito sa impeachment. Hindi naman, because the one who decides for that is the political party and of course the whole of Congress. Sometimes even without constitutional processes like this, maaalala nyo, nagkakaroon naman talaga ng mga reorganization from time to time, di ba? Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mahigpit na minomonitor sa kanyang selda si dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsan na umanong nawala ng balanse ayon sa registry ng International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ng payo ng medical officer ng ICC Detention Center. Dahil kasi sa edad at mga sakit, ay mas mataasaan niya ang fall risk ni Duterte. Sa pamamagitan ng cell monitoring, ay mas mabilis anyang matutulungan si Duterte kung maaksidente. Tulad na ng minsan siyang nawala ng balanse kung kailan agad siyang tinulungan at ipinasuri ng custody staff. Hindi na naulit yan sa nakaraang 30 araw. Sibak sa pwesto ang 2 pulis na tumulong umano para makausap ang ilang kaanak ng mga missing sa Bungero. Ang ilang pulis na sangkot sa kaso. May mga paglilinaw naman ang abogado ni Atong Ang na umamin na nakipagpulong din siya sa ilang kaanak at namahagi ng tulong. Nakatutok si Mariz Uman. Kahapon, ipinarating ng ilang kaanak ng mga missing sa Bungero ang pangambang ilan sa kanila ang naaareglo na ng kampo ni Atong Ang. Kanina, sinibak na sa pwesto ang 2 pulis na inireklamong tumulong at nag-facilitate ng hindi otorisadong pagpupulong sa pagitan ng ilang mga kaanak ng mga missing sa Bungero at mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Tinukoy ng PNP ang mga na-relieve bilang sina Police Lieutenant Nadim Malang, tagapagsalita ng Highway Patrol Group, at Police Major Reynaldo Paniebe Jr., OIC ng Custodial Service Unit na may hawak sa kustodiya ng mga nakakulong na pulis. Sa paunang investigasyon, lumalabas na tumulong umano si Malang para makapasok sa Camp Crame ang ilang kakilala. Siya rin daw ang nakipag-ugnayan sa custodial facility para tumulong sa meeting. Sa panig naman ni Paniebe, bagamat may mga bumisita nga sa mga nakakulong sa custodial facility, hindi pa naman matukoy kung unauthorized nga ba ang pagbisita nila. Wala pa po kaming matibay
na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yung dalawang individual na personnel natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin. Samantala, inamin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na nakipag-meeting siya sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa kanyang opisina noong April 20. Pero hindi umano siyang nag-initiate ng meeting na ito, kundi mismong ang mga pamilya. Sabi niya umano sa kanila, hinahanap din niya ang totoo kaya pumayag sa niya ay hindi nakaschedule na meeting. Inamin niya nagbigay siya ng pera sa mga ito bilang pinansyal na tulong ng walang kapalit. 20,000 pesos lamang umano ito na tigli 500 piso at hindi 40,000 pesos na tigli 1,000 piso gaya ng sumbong. Giit ni Cruz, malinis ang kanyang konsensya at handa niyang harapin ang aligasyon ng mga pamilya sa tamang forum. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Wala pa man ang Super El Nino, bumababa na ang level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Pero may isang dam na matapos ang ilang dekada, makakatulong na muli sa pagsusupply ng tubig gripo. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Kay tagal ding natenga ng lumang Wawa Dam bilang source ng tubig. Kaya nagsilbi na lang na pasyalan, lalot na sa pagitan ng mga bundok na ayon sa alamat ay pinaghiwalay ni Bernardo Carpio. Pero ngayon, dahil sa bagong pasilidad sa Upper Wawa o mas mataas na bahagi nito sa Rodriguez Rizal, nakukuhanan na muli ng tubig ang bagong Wawa Dam. Ipinangsusupply ito ng tubig gripo sa Antipolo. For the last 50 years, as mentioned, we only rely on Angat Dam. Itong Upper Wawa mismo, it's at around 120 million cubic meters volume, no, na kayang isupply. Meron tayong extra water na to augment itong looming El Nino natin. Tamang-tama rin ito para tulungan ang Angat Dam na pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Bumababa na kasi ang level nito. Una, mainit. Siyempre, kulang tayo sa yung inflow ng tubig. And then, nag-evaporate din po yung water from dam. And then, siyempre, malakas din yung utilization ng domestic. Wala pa man ang Super El Nino, nasa 7.77 meters na itong mas mababa sa rule curve elevation. Rule curve elevation po kasi, ito po yung level ng tubig ng dam kung saan ito ay sapat na nakapagbibigay ng alokasyon para magampanan po yung mga functions nito. 7.93 meters below rule curve elevation naman ang San Roque Dam na nagsusupply ng irigasyon sa Pangasinan. Bukod pa, nagpo-produce ng kuryente. Mas matindi naman ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na 15.98 meters below rule curve elevation na. Kung meron mang maayos-ayos ang sitwasyon, yun ay ang Magat Dam na mas malaki at nakikinabang sa mga pag-ulan. Sa pangkalahatan, sinabi ng Pag-asa na sapat pa naman ang tubig hanggang sa matapos ang taon. Ang Angat, inaasahang makaka-recover pagpasok ng tag-ulan. Pero pinaghahandaan pa rin ang Super El Nino na ang epekto sa mga dam ay mararamdaman sa susunod na taon. So meron naman pong mga interventions na ginagawa yung ating mga agencies responsible kung sakali magkaroon po tayo ng water shortage. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Concert ready na si Jillian Ward para sa first solar concert niya sa July. Pero bago yan, concert goer muna siya when spotted kasama ang sparkle star na si Kobe Brown. Was it a date? Makichika kay Nelson Canlas. Blooming in red si star of the new gen Jillian Ward sa kanyang latest TikTok entry. Inspired yarn? Nitong weekend lang, hot topic online si Jillian matapos siyang makita sa isang concert kasama ang kapwa sparkle star na si Kobe Brown. Isa si Kobe sa mga newly signed sa Sparkle GMA Artist Center.
Undeniably blushing si Jillian nang tanungin ko tungkol dyan. Oh yeah, nanood po kami concert ni Jessica Sanchez. Was it a date? Grabe, the date! Kayo talaga, pag nakikita kayong kasama ko, date agad. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. So, manonood ako ng mga concerts. And, ayun, I want to... Ano? Biglang you're at a loss for words. Hindi ko alam sasabihin ko. Speaking of concert, hindi raw dapat palampasin ang first ever solo concert ni Jillian this July dahil meron daw siyang big revelation. Ano ba or sino ba ang big reveal mo dyan? Abangan. Next month, ready na si Jillian to face a new challenge bilang judge naman sa The Clash Teens. Prepping na siya para dito, para daw mas maging credible siya sa pag-upo sa The Clash panel. Nagsisinging lessons na rin po talaga ako ngayon para syempre mas may knowledge po ako. Ang pinaka-role ko sa The Clash ay hindi lang bilang isang judge sa mga bosses nila pero sa star factor nila on stage. Kasi naniniwala po ako na sobrang importante rin talaga yung pagiging storyteller ng isang artist. Sa ngayon, may sipang spill pa raw, pero ready na to say goodbye si Jillian sa GMA Prime series na Never Say Die. Bukod sa maaaksyong eksena na kanilang pinaghandaan, nakabuo na rin siya ng friendships sa mga co-stars niyang sina David Licauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Marami daw silang naituro sa kanyang experiences sa paggawa ng action serye. Maging mas fierce, maging mas decidido sa mga gagawin ko po sa work especially. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Nahulog at bumaligtad ang isang truck sa tulunan sa Cotabato. Ayon sa nakasaksing uploader, nakatawid pa ang truck sa overflow bridge, pero pagdating sa paakyat na kalsada, napahinto ito. Maya-maya, umatras ang truck, pero nawala ng kontrol ang driver at nagtuloy-tuloy hanggang mahulog sa sapa. Posible yung manong hindi kinaya ng truck ang karga nitong construction materials na ihahatid sana sa isang paaralan. Wala namang nasaktan sa insidente. Kinwestiyon ng mga abogado ni Senador Bato de la Rosa ang pagpapaaresto sa senador ng Department of Justice. Giit pa rin nila dapat dumaan sa lokal na korte ang arrest warrant ng International Criminal Court. At nakatutok si Marisol Abduraman. What law are you invoking? Tanong yan ng mga abogado ni Senador Bato de la Rosa. Ngayong pinaa-aresto na ng Department of Justice ang senador sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC. Giit pa rin nila, hindi pwedeng arestuhin ang senador hanggang hindi nasusunod ang mga proseso sa mga lokal na korte. We have to respect our Constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. Question nila ang pabago-bagong pahayag ng gobyerno dahil nagsabi noong walang utos na arestuhin si De La Rosa. Prior to the order rendered by the Supreme Court, they were saying to the public, or he was saying to the public, that there can be no arrest on the part of the government of Senator Bato. Ang tinutukoy na utos ay ang desisyon ng Korte Suprema na hindi pagbigyan ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto sa kanya sa botong 951. Malino na para sa kampo ng senador na target talaga ng gobyernong makuha si De La Rosa. By the sheer act of the President's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Git muli ng mga abogado, hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon.
proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. At habang hindi pa lumulutang si De La Rosa, anila, gagawin nilang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Inireklamo ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo si Caloocan Congressman Dean Asistio at 7 iba pa kaugnay ng maanumalya umanong proyekto. Reklamong graft, malversation at falsification of documents ang inihain ng dating alkalde. Bukod sa ghost flood control projects, may iba pang maanumalyang mga proyekto na binanggit si Malonzo sa reklamo, kabilang ang isang daycare center. Itinanggi naman ni Asistio ang mga paratang, sabay sabing pamumulitika lang ito, lalo't may impormasyon umanong tatakbo muli sa susunod na eleksyon si Malonzo. Sasagot niya ang kanyang kampo ng maayos at naayon sa batas kapag natanggap na nila ang kopya ng reklamo. Mga kapuso, may bago pong low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito inaasahang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero pwede pa rin magpaulan ng LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Easterlies naman ang patuloy na nagdudulot ng malinsangang panahon at mga biglaang ulan sa Luzon at iba pang lugar sa Visayas. Ngayong araw, 56 na lugar sa bansa ang nakaranas ng danger level na heat index o damang init. Sa Apari, Cagayan at Sangli Point sa Cavite, pumalo po sa 48 degrees Celsius ang damang init. Bukas, posibleng umabot pa rin sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar. Base naman sa datos ng Metro Weather, asahan na maulang umaga sa isla ng Palawan at sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng tanghali, posibleng lalong lumakas sa mga pag-ulan sa Mindanao, kaya ingat po sa mga baha at landslide. Uulanin din sa hapon ang malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Ilocos Region. Sa Metro Manila, may posibilidad ng mahina at panandaliang ulan sa ilang lugar, kaya lagi pong magbaon ng payo kapag lalabas. Inilipad na sa Villamor Air Base ang 2 pilotong nasawi sa pagbagsak ng isang eroplano sa Tuba, Benguet. Partikular na bumagsak ang training plane ng Philippine Air Force sa Mount Cabuyao. Kinilala ang mga nasawi na sina First Lieutenant Ruth Angelique Ricardo Pasos at ang kanyang estudyanteng pilotong si Second Lieutenant Cherky Embudo. Ginawaran sila ng departure honors. Wala ring pahayag ang mga otoridad tungkol sa investigasyon. Tumambak ang libo-libong patay na dikya sa Mexico. Kuha po yan sa baybayin ng Upper Lagoon sa Gulf of Tehuantepec. Sa video, makikita ang hilera at tambak ng mga dikya na wala ng buhay. Ayon sa isang marine biologist, posibleng dahil ito sa biglang pag-init. Pasabog kung pasabog ang kolabanan ngayong linggo sa Stars on the Floor. Dahil kung may na-miss kayo from Season 1, no worries dahil magbabalik sila para makipag-team up sa ating celebrity and P-pop dance duos this season. Makichika kay Aubrey Carampel. After ng dance duo and coaches team-ups, another dance trio ang aabangan sa Stars on the Floor Season 2. This time, ang dance stars mula sa Season 1 ang makikipag-team up sa celebrity and P-pop dance duos. Makakasama ni Shanti Videla and Jao of Alamat si JM Irevere. Ayon kay JM, challenge daw para sa kanila na mas lalo pang ihanda ang duos para sa final dance challenge. I think yung role namin here is to give them the challenge to put up the fight sa paparating na finale, since ito na yung last episode before their finale. Si Kakay Almeda naman ang makakasama ni Paul Salas at Denise of Calista. Naging madali naman kay Kakay na makabuo ng connection sa kanilang grupo dahil nakaka-relate daw siya sa contestants ngayon. Para kasing nakikita ko yung kung ano kami sa kanila before. So, parang hindi naman siya technically mahirap kaming naka-adjust sa isa't isa. But it was an amazing feeling to see parang how we bonded agad-agad together. Makakatrio naman ni Jasmine Curtis Smith at First One Joker si Zeus Collins na napabilib daw sa energy ng P-pop dance stars. Ang nagulat lang ako, mas
grabe kasi yung energy nila eh, alam mo yun? Mas bata, alam mo yun, tapos ako, 30 na ako. So kailangan mong sumabay talaga. Si Joshua Decena handa na ring muling humataw sa dance floor with Rocco Nasino and Sofia of Kaya. I think another role is we play is to be their guidance since we had, previous experience sa stage na yun. So nabibigay namin yung advice in what we wished we learned during the first season. Tiniyak naman ni Vision Patrick na magiging explosive ang kanilang performance with Sugar Mercado and Jeremy of Horizon. Actually, di ako nahirapan sa kanilang dalawa kasi sobrang yung chemistry, yung bonding nila together, sobrang solid. Kumbaga nung pumunta ako sa kanilang dalawa, like parang sobrang lakas, sobrang powerful talaga. Sino kaya ang magpapabilib sa dance authorities na sina Marian Rivera, Coach J at River Cruz? Ang kanilang powerful performances, mapapanood na sa linggo sa Stars on the Floor Season 2. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Patay ang isang construction worker matapos mabagsakan ng crane na gamit sa paggawa ng tulay sa Occidental, Mindoro. Biglang bumagsak ang crane boom na gamit sa ginagawang tulay na kung tawagay Abra de Ilog at nahulugan ang 61 taong gulang na biktima. Ayon sa pulisya, walang suot na personal protective equipment at helmet ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Hinuri ng pulisya ang crane operator na posibleng makarap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Wala pa siyang pahayag. Nag-issue ang Department of Public Works and Highways ng cease and desist order sa contractor. Pinaiimbestigahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang insidente. Sa Maynila, patay din matapos gulpihin at ilang beses na hatawin ng baseball bat ang isang lalaki. Ang itinuturong mitya ng pananakit sa pagtutok ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang habulan ng dalawang lalaki sa bahagi ng Sagrada Familia Street, Barangay 765 sa Santa Ana, Maynila, pasado alas 8 ng gabi noong May 12. Maya-maya, hinataw ng baseball bat sa ulo ng lalaking naka-jersey ang lalaking walang damit pang itaas. Napaluhod ang biktima habang ilang ulit pa siyang hinataw ng baseball bat. Nakatayo pa ang biktima papunta sa harapan ng isang kotse. Isa pang lalaki ang lumapit at bigla siyang sinuntok. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari pero ayon sa barangay, dito na sa bahaging ito pinagtulungang gulpihin ang biktima. Hindi residente ng Barangay 765 po iyon. So wala po akong masyadong alam kung ano talaga ang pinagmulan ng gulo nila. Ilang minuto bago ang pamamalo, makikita ang biktima na unang pinagtulungang gulpihin sa bahaging yan hanggang sa nakatakbo siya papunta sa kabilang barangay. Pero doon na siya inabutan ng mga lalaki at muli siyang pinagtulungang gulpihin. Agad naman tumakas sa mga salarin. Ayon sa pulisya, na isugod pa sa ospital ang biktima. Of course, nung medication niya, hindi siguro kinaya ng katawan at napakadaming palo ang tanggap natamo nitong ating victim. Namatay ito. Sa follow-up operation ng Santa Ana Police Station, natunton ang isa sa mga sospek na nambugbog. Sa investigasyon, binastos umano ng biktima ang babaeng kapatid ng isa sa mga salarin. Pero sabi ng pulisya, mas mainam sana kung nagsumbong na lang sa kanila ang mga sospek sa halip na sinaktan nila ang biktima na nauwi sa kanyang pagkamatay. Pwede tayong tumawag kagad sa emergency hotline ng 911 at immediately ang ating himpilan ay mag-response. Nasa kustodiya na ng homicide section ng MPD ang nahuling sospek na naharap sa reklamong murder. Nasampahan na rin ang kaparehong reklamo ang dalawa pang kasama niya. Sinusubukan pa namin makuha na ng pahayag ang nahuling sospek at ang pamilya ng biktima. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Positibo umano sa gunpowder residue ang 11 sa 19 na nasawi sa umunang enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ayon sa Negros Occidental Police, ebidensya ito na nanlaban ng mga namatay. Tumanggi ang pulisya na pangalanan kung sino-sino ang mga nagpositibo habang gumugulong ang investigasyon. Tungkol naman sa 8 nagnegatibo sa gunpowder residue, nilinaw ng pulisya na hindi ito indikasyong hindi talaga sila nagpaputok ng baril. Kabilang daw sa posibleng nakaapekto sa resulta ang hangin, layo ng muzzle ng baril sa kamay ng nagpaputok nito at ang pagkabasa sa tubig ng ilan sa mga nasawi. Kaugnay naman sa mga tama ng bala sa likod at ulo ng mga namatay, iginit ng pinuno ng 3rd Infantry Division na engkwentro
at running gun battle ang nangyari. Taliwas ito sa giit ng mga kaibigan at kaanak ng ilan sa mga biktima. Arestado ang isang pulis na nanutok umano ng baril sa menor de edad na parking attendant sa Maynila. Nakatutok si Jomer Apresto. Naglalakad ang parking attendant na si alias Ash sa bahagi ng Loyola Street sa Barangay 398, Sampaloc, Maynila, pasado alas 8 ng gabi nitong Martes. Nang sundan siya ng isang lalaking naka-hoodie. Hindi gaanong tanaw sa CCTV pero ayon sa pulisya, ang lalaking naka-hoodie naglabas daw ng baril at itinutok sa parking attendant. Nagmamadaling lumayo si alias Ash hanggang makatanaw ng pulis at humingi ng tulong. Lumapit ang mga tauhan ng Barbosa Police Station at hinuli ang lalaking naka-hoodie. Sa istasyon ng pulis, napag-alamang ang lalaking naka-hoodie, pulis pala na may ranggong patrolman at nakatalaga sa Southern Police District. Nakuha sa kanyang isang 9mm na baril na may 13 bala. Ayon sa isang saksi, bago ang panunutok ng baril, uminom sa isang bar ang pulis kasamang 3 iba pa madaling araw ng Martes. Matapos ang inuman, naghamon umano ng away ang sospek sa mga tao na nasa labas ng bar. Sa kanya nilapitan umano ang isang menor de edad na parking attendant. Dinibdiban po siya. Tapos nag-aamok po ng gulo, sino ba matikas. Hindi naman po siya pinapansin, bigla na lang daw po siyang lumapit. Tapos nag-aamok daw po. Kinagabihan, bumalik umano ang pulis at hinahanap ang helmet na itinago ng ilang parking attendant. Sa pag-aakalang ninakaw ang kanyang helmet, dito na naglabas ng baril ang sospek at pinagbantaang papatayin ang biktimang si alias Ash. Itinanggi nitong itinago niya ang helmet ng pulis at sa takot, hindi na nga raw siya makapaghanap buhay. Kami naman po, nag-aanap buhay lang naman kami yan. Di naman po kami yung basta-basta na lalaban. Di porket nakainom kayo, gagamitin nyo na yung tsapa yung pagkatao. Huwag pong ganun. Dapat maging tao-tao sa tao. Ayon sa Barangay 398, hindi na nakarating sa kanila ang nangyari. Pero residente raw nila ang biktima na tinutukan ng baril. Walang record yan. Basta tahimik lang naman yan eh. Sumusunod mo naman sa amin yan eh. Nasa kustodiya na ng MPD ang suspect na pulis na naharap sa 2 counts ng grave threat. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag, gayon din ang pamunuan ng SPD. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Isang malaking pasasalamat mga kapuso. Dahil ang GMA News po, ang top digital video publisher sa Pilipinas based sa datos ng Tubular Labs. Sa ilalim yan ang kategoryang News at Politics simula January hanggang April 2026. Worldwide, pumapangatlo ang GMA News sa top publishers sa parehong kategorya para sa buwan ng Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook at YouTube. Muli, maraming salamat po. Pagiging strong, independent woman ang ini-enjoy ngayon ni Kylie Padilla as a single mom. Ina-appreciate din niya ang kanyang strength bilang babae na mawi-witness sa newest GMA series na Task Force Firewall starting Monday. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Kylie Padilla has found strength in being single. Sa pag-upo ng Kapuso star sa GMA News interviews, kasama ang co-stars niya sa newest action drama series sa GMA Prime na Task Force Firewall. Ikinwento niya na marami raw siyang na-discover about herself as a single mother. You're very happy now as a single mom. Na-enjoy mo tong moment na to. Yes. Siguro I think I finally, kasi for a long time, feeling ko ang tagal ko nag-move on and I feel like naghahanap ako ng approval or validation sa ibang tao. Lalo na sa taong minamahal ko or the person I'm in a relationship with. And now, lalo na after nitong mga few weeks of pagod, parang I soaked into myself na ang galing ko pala. Mas na-appreciate daw niya ang kanyang strength as a woman ngayon. Naging emosyonal pa nga si Kylie sa isang punto nang i-share kung paano niya nagagamit ito para maka-inspire ng ibang kababaihan na malapit sa kanya. Last taping lang, we were talking about our growth as individuals, spiritually. And then they shared lang, parang shinare lang nila that they look up to me. And minsan nakakalimutan ko that I have that impact on young women. And tinignan ko yung sarili ko sa salamin, like, oo nga no, I'm doing really good.
I'm a single mom. I'm working really hard. So parang tinake ko na yung chance to pat myself on the back and say, hindi ko kailangan ng relasyon to be happy. I'm whole on my own. Parang, oo nga, sige na nga. I'll take that compliment and absorb it with all my heart. Kasi I think I deserve naman to clap for myself. Yes! We're gonna clap for you! 33 na ako, parang ngayon ko lang na appreciate and finally, okay, yes, I'm doing a great job and I'm happy. Ang tibay ng loob ni Kylie, bit-bit niya raw sa kanyang role sa series bilang leader ng Task Force Firewall. Ako si Isa Cervantes. Ako ang leader ng grupo na Firewall. So, Parang I talaga, can sense some women empowerment siya. Yes! Diba, pag sinabi mong leader, di ba, parating always yeah, leader. tsaka she's maneuvering in a very masculine environment. Kasi police, di ba? It's a very masculine environment. So, ako nag-i-enjoy ako doon because it's a way to show dami kong roles na ganito na it's a way to show na kaya din naman ng babae. Iba lang kami, iba lang ang paraan namin to show how strong we are. Sa teaser video ng serye, napanood na ang isa sa death-defying stunts kasama ang kanyang co-star na si Miguel Tan Felix, kung saan nagrapel sila pababa ng isang high-rise building. But you had to rehearse this. Yes, We rehearsed everything. Ano yun? Second floor? Umangat lang kami ng konti. Nakakalok. How to flip, yung upside down. Would you How to I would. tamang form ng everything After muna. I also suggested na we rehearse everything on a lower floor para pag nandun na kami at nakaramdam ka na ng kaba, alam pa rin, like technically, memorize na ng kamay mo kung anong gagawin. Kasi mahirap yung mataranta. Harness work, I've been doing that since I was a kid. That's harness work. Pero yung rappelling, iba kasi yung technical nun eh. Yung lock, kasi pag binitawan mo yung lock, laglag ka. Although may safety rope naman kami. Sa mga susunod na araw, mapapanood na ang mas malalim pang kwentuhan sa pagpapatuloy ng GMA News interviews kasama sina Miguel Tan Felix, Kailin Alcantara at Cheska Fausto. Hindi ko yun in-expect. Kumbaga, I risked it all just to... Abangan yan dito lang sa 24 oras. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Madalas nating naririnig na mahirap tanggihan ang tawag ng tungkulin. Oo nga. Minsan dumarating ang tawag na yan sa mga hindi inaasahang lugar at oras. Gaya ng ilang medical practitioner sa Rizal Province na may nadaanang nanganganak sa kalsada. Kwento ng uploader na si Michelle, pababa na siya ng shuttle bus ng kanilang kumpanya nang may humingi ng saklolo. Pagtingin niya, may ginang na nakahiga at nanganganak. Abay, tinawag niya ang mga kasama, kabilang ang ilang nurse na yan at iba pang mula sa iba't ibang departamento ng kanyang pinapasukang ospital. Mga kapuso, hindi nila iniwan ang pasyente hanggang hindi siya ligtas na naisakay sa ambulansya. Sabi po ni Michelle, doon niya napagtantong hindi lamang nasusukat sa ospital ang serbisyo sa larangan ng kalusugan. Kapangalan pa ng asawa niya. Ang sarap. Sarap nga. siguro ng feeling na yun, no? Lalo fulfillment. Oo, yung nakatulong ka. Tapos, yung, alam mo kasi yung daddy ko, tsaka yung brother ko, parehong doktor yan. Medical Nako, ang dalas mangyari yan sa kanila kung minsan, Sa mga- kasarapan mang tulog mo sa eroplano, biglang may magpe-page na naghahanap ng doktor. Is there tapos a may doctor on nagkaka-chest board? pain, Mga ganon. ganyan, Yun, Pero alam mo, Vicky, hindi lang sa mga doktor. Kahit kanino, kahit saan. Yung pagkakataon na nakita mo o nakaabot ka ng oportunidad na Pagkakataon. makatulong sa kapwa. Blessing na agad yan from the Lord. Aha. Ba't mo tatanggihan ang blessing? Yun, Di ha? ba? Yun ay pribilehiyo para Pribilehiyo makapagkatid ka ng mo. tulong sa kapwa mo. Oo. At ikaw may mga siyempre, may gantimpala ka sa kagandahan ng iyong ibibigay sa kapwa mo. Parating Dalisay meron. na kalooban na makapagkatid ng dalisay na serbisyo publiko. Yun Oo. ba? At ang balik daw, ilang beses? Ako, 7 times, mga higit pa man. Okay. Hindi ba maganda yun? Yan po mga
mga balita namin para sa inyo ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumang. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.